Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakapagtiis ang taong bayan at nag-umpisa na nga ang EDSA Revolution. Dito nga natin mapapansin na talagang hindi nga nila kaya na makita ang ginagawa nga ni Kuting ng Norte kay VP Inday Sara. Ngayon nga ay pinagkakaisan nga itong si VP Inday Sara na talagang gustong pabagsakin ng kampo nga ni Kuting ng Norte na ito dahil nga sa mga death threat na isiniwalat ni VP Inday Sara ay talagang natatakot na rin itong si Kuting ng Norte dahil hindi niya lubusan akalain na magsasalita nga si VP Inday Sara patungkol nga rito. Ngayon nga ay magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang tunay na susuportahan ng taong bayan, si BP Inday Sara ba or Kuting ng Norte. Matapos nga nilang ipakulong ang mga sekretary nga ni VP Inday Sara na walang kalaban-laban ay talagang gusto na nilang pabagsakin ng isa-isa ang kakampi ni Vice President Sara Duterte. Dito natin mapapansin na talagang wala na nga ba talagang katuturan ang mga nangyayari ngayon administrasyon natin ngayon dahil kung tutuusin wala naman rin ginagawa itong si Kuting ng Norte para sa ikabubuti ng ating bansa, kundi puro na lang karumal-dumal ang nangyayari. Ito ang banat ng maraming netizen. Kaya naman ngayon ay talagang uumpisahan na namin ang paglalakbay at talagang pagpapatalsik kay Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na Bukay ng makita ang liwayway, ha? Lalapag ang agila. Yan na po. yes, sa pagbuka Yung ng pinakaantay ng lahat. pagbukang liwayway lalapag ang agila. Ang tanong, Tanong. sisibulan pa kaya, 'di ba? Sisibol pa kaya ang araw sa mamamayang Pilipino? Ay Of talaga, course, oo. we have to be Napaka positive. ano natin ano, at itong ano na 'to talagang grabe no, para tayong nagluto, ha? Nagluto ng isang napakasarap na handa ano para sa isang napakalaking piging, ha? At ito sabi nga no, Saging. Isang oo, piging na saging. Masalita ka lang. ayan. Maganda tayo para sa isang napakalaking piging at ito ay handog para kay Inang Bayan, 'di ba? Yeah. Para dun sa ating Inang Bayan na talagang kitang-kita naman ano ng buong mundo kung papaano siya nagdusa at ipinaglaban yung karapatan ng maliliit sa lipunan. Yan ano. Kaya tayo Yes. naman bilang mga anak nitong bansang ito no, hindi naman tayo tumitigil. Nanahimik tayo at patuloy tayong kumikilos sa pangunguna mo nga ano at yung iba pa nating mga kasama at hindi natin talaga kumbaga sa ano no, ilang buwan nating tinatrabaho. Ilang Yes. buwan. Tinatrabaho natin ang pag-asa ng bayan kaya naman unti-unti nang lumalabas sa bibig ng ating Pangulong Duterte na Kaya talaga nga. namang JM, yung iyong sinumpaan doon, sinumpang salaysay sa Senado bilang isang bonggang-bonggang witness doon na sa PIDEA leaks no na iyong na witness ng pagsinghot ni Bangag Jr. At kagabi binanggit ni Pangulong Duterte na parang somehow ang challenge niya ang mga militar na papayag ba kayo na ang mamumuno sa inyo ay addictus benedictus at doon pinangalanan na mismo diretso ni Pangulong Duterte na si Lagdameo ay talagang kasama ni Marcos Jr. na kahit-hitan. So, grabe yung revelasyon. Sabi ko nga, ito ba ay hudyat na sakali bang, magigising na ba ang ating mga men and women in uniform? Dahil sinabi ni Pangulong Duterte na alam ng mga military, ng mga PSG na sumisingho talaga si Marcos Jr. Ano ang iyong pagtansya dyan sa statement ni Pangulong Duterte, JM? Alam nyo, ito yung ano no, nagpayanig ano doon sa administrasyong Marcos ano. At ito naman ano, magba-manifest ito. Yung mga ano no, yung mga sunod-sunod na pangyayari na ginawa nila doon kay Attorney Lopez at yung ginawa nila kay Vice President Sara Duterte at dito doon sa ano no
sa pronouncement nitong si dating Pangulong Duterte, ito na yung naging ano, no? Ito yung naging hudyat, ha? Kaya nga Yeah. sabi nga, no, unti-unti na kumukulo. Unti-unting kumukulo yung sinaing, ha? Hanggang sa pati yung kaldero, yung takip ng kaldero, ayan na, natanggal na. Kaya eto, no, kaya abangan natin yung mga ano, no, yung mga kapanapanabik na ano, no, na mangyayari. Kaya nga meron tayong mga kaganapan diyan sa Veterans Memorial Hospital at diyan sa ano, no, sa Kongreso, no, kung ano, no. At wag lang JM kayo hold. ano, yan. Alam mo, nawala tayo, nagurgur tayo. Balikan mo na yung Nagurgur tayo. sinabi mo. Nagurgur Oo. tayo, ginugurgur na tayo. Okay, go. Ayun nga, no? At eto, no, para itong mistulang ano, no, mistulang sinaing ano, na talagang sa umpisa talagang sinalang hanggang sa kumulusan ng kumulo at natanggal na nga yung takip, ha? Talagang sumubo na siya Sumubo na siya, no, na parang bulkan. At ito yung ano, no, yung mistulang magiging dahilan ng galit ng taong bayan. Yan, nagugurgur pa rin, nag-aano ka Nagugurgur. No, okay lang, sige, tuloy-tuloy lang natin. So kaya nga, JM, si Pangulong Duterte, sinasabi niya na ilabas niyo ako diyan kasi ayaw niya ng uprising. At sabi niya nga, matanda na siya, ganyan-ganyan. Pero, para sa akin, yung pagsasalta ni Pangulong Duterte kagabi, na yung mga military, papayag ba kayo na may pamunuan kayo ng adik na presidente? So somehow, parang ginagamitan ni Pangulong Duterte ng ng konsensya yung mga military kasi kasi when you say kasi uprising, it's not really advisable naman na gumawa ka ng gano'n, ng rebellion. Bawal yun. Bawal naman yun. Bawal sa batas sa Ang kailangan ng taong bayan is peaceful rally, na pagtitipon, pagdarasal, na sana himukin ang ating mga kababayan, ang taong bayan na maging kabahagi, maging kaboses natin. Imagine mo, ikaw, di ba? May death threat ka din, di ba? May sumusunod-sunod sa'yo. Ako, ganun din. Eto na nga, tinataya na nga natin, alindog natin dito, JM. So, napakaganda din ang statement ni Pangulong Duterte. Talagang, sabi ko nga, na-vindicate yung mga taong nagsasalita, like katulad mo, na buhay na witness, na may isang DAZA na lumapit sa PIDEA para isuplong si Marcos Jr. in 2012 na siya ay nagpupulburon session sa bahay ni Maria. Di ba? Tama. At alam nyo, no, yung mga binabanggit ni Pangulong Duterte patungkol doon sa mga kasundaluhan at kapulisan at ito naniniwala tayo na maraming napukaw doon sa mga panawagan o doon sa mga sinabi ni Pangulong Duterte. At talagang eto, kaabang-abang yung mga magiging turn of events. Mga susunod ng mapangyayari. Oo, sigurado tayo na kapag itong mga taong bayan patuloy na nagsipaglabasan, ayan na. Ito na yung magkakaroon na ito ng mga development. Yan. Correct. At yun. Go ahead. Yung doon sa na monitor naman natin yung mga effort ng mga kapatid nating mga vloggers at yung mga kababayan natin na talagang buwis buhay yung mga ginawa nila lalo na doon sa pagprotekta sa ating Vice Presidente Talagang kitang-kita talaga yung kanilang yung mga effort nila, di ba? At bagamat magkakaiba tayo ng mga ng mga tawag dito na mga tasking. At pasasaan ba iisa rin ang nito ang pupuntahan dito. I think JM Agent Morales nagigising na yung mga lawyers at ang mga taong I believe ang military. Sabi ko nga baka nagpatuli na sila ngayon baka manindigan na. Pero katulad dito mga lawyers. Ito Quezon City Trial Lawyers League.
Yan, oo, ay oo. nagsalita sila. Imagine mo na kinukundina nila yung ginagawa ng mga huwad na representante daw na sila ng bayan sa panggigipit kay Attorney Lopez at kay Mhm. well particularly kay Attorney Lopez yung paggagamit nila ng kapangyarihan ng Kongreso para ipitin, para ipahiya, para magpakalat ng kasinungalingan laban sa mga resource person. JM, ito ay isang hudyat. Isang Mm. hudyat na ang ating mga magigiting na mga abogado dyan sa Quezon City Trial Lawyers League ay ginagamit ang kanilang sound mind, Isip, ang kanilang oo. senses. Tama. Diba, JM? Ito ay nakakatuwa na at least hindi na sila tumatahimik. Mm. Mm. Tama, totoo 'yun ano. Kasi ito yung isa sa mga kauna-unahan ano na nakita natin na mayroong grupo na galing do'n sa mga legal ano 'no, Yes. profession ano, na Mhm. nagsalita. Eh, halos tinalo pa nga nila yung ano, eh, 'no, yung mga ano 'no, yung mga justices, na nananatiling tahimik ano. Bagamat Yeah. kitang-kita naman na Mhm. nagkakaroon ng encroachment do'n sa authority, lalo na do'n sa isinasaad ng, ang ano 'no, ng 1987 Constitution. Kasi kung titignan natin yung authority ng Congress, eh, sumasaklaw na rin sa authority ng executive. Lalo na do'n sa pagbibigay ng ayuda, lalo na do'n sa Mhm. pangongontrata, 'di ba? Dapat itong mga legislator na ito, ang trabaho lang nila mag-legislate, hindi mangontrata, 'di ba? That's true. Dapat itong mga legislator na ito, eh, ang trabaho nila gumawa ng batas at, hindi magbigay ng ayuda. Nakikita natin ngayon yung trabaho ng executive sa pamamigay ng ano 'no, yung do'n sa mga programang pag-execute ano o pag-implement ng programang pangkabuhayan o pantulong sa pamilya, nagkabaliktad na. Mismong Kongreso na sila na yung mismong namimigay at That's sila na true. rin talaga yung, nag-i-implement ng mga proyekto ng gobyerno na wala naman do'n sa kanilang mandato. Yun yung ano pa do'n, eh. Yun na nga, JM, tapos nananawagan pa sila na ito si Bangag, si Romualdez na kailangan daw to uphold the law. So Mhm. ito ba ay lawful ang ginagawa nila kay kay Attorney Zulaika Lopez? Ikaw ay lingkod bayan din, ano? Ikaw ay dating agent nga eh. JM, ito ba ay sinusunod nila ang batas ng very selective itong binabato nila kay Inday Sara? Ito ba ay pagsunod sa batas ang pangingidnap ni Lisa, ang smuggling at kung ano-ano ba pagnanakaw nila? Ikaw as dating pulis, ano ang sige sagutin mo muna 'yan. Ito Okay? na pinasasagot ko na. So eto ano 'no, labag sa batas, eh. Unang-una, halatang-halata, eh. Yung yung ginagawa nila napaka-selective talaga nila 'no, dun sa ano 'no, sa pagtatrato nila doon sa mga resource person. Katulad diyan, kita mo yung ginawa kay ano 'no, kay, Attorney Lopez ano, yung pagpapalipat-lipat nung mga ano 'di ba, Yes. para siyang, ano, eh, ito, contempt lang, hindi ito kriminal, 'di Yes. ba? Contempt lang itong ano na ito at kitang-kita mo nung nakaraang hearing ano, 'di ba naglabas Oh. sila ng order, 'di ba? No Aha. nawala silang hearing, 'di ba? Naglabas sila Yes, ng yes. order, 'di ba? Kaya nung hearing Na ilipat. kahapon, oo, Mhm. nung hearing kahapon, kahapon pa lang ipapa-approve yung November 11 na minutes of the meeting. Kung nagkaroon Aha. sila ng ano 'no, ng hearing o ng meeting para dun sa order na ipinalabas nila sa ano 'no, sa Sergeant of Arms, dapat Mhm. na-approve na yung minutes of the meeting ng November 11. Ibig sabihin yung ginawa nila dito kay ano, na inilabas nilang order, wala talagang ano, kumbaga sa ano, Mhm. wala talagang ginawa silang hearing. Kasi kung meron silang hearing o meeting na special meeting o hearing, merong minutes of the meeting yan at merong approval yung previous meeting, yung minutes of That's the true. meeting.
Yun yung ano, kaya nga sabi ko, wala itong mga nanloloko itong mga ito eh. Tingnan mo talagang, tapos, in-extend pa. Nagkakasakit na nga yung tao, in-extend pa yung paghihirap. Diba? Kaya nga. Talagang wala talaga silang plano, no, na ito ano no, talagang bawiin yung kanilang ginawang pagpaparusa. Diba? Persecution itong ginagawa nila eh. Persecution. Tingnan ninyo, si Garma, si Garma na lang. Si Garma, lumitaw doon sa kanilang sinasabing investigation na merong itinuturo ito ng mga testigo, di ba? Bakit ito nakalabas ng Pilipinas? Di ba? Dapat itong si Garma na sinasabi na di umano ay involved doon sa mga multiple murder, doon sa mga homicide cases na yan, dapat yan, nandun na sa ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order. Bakit wala? Ba't nakalabas? Kita nyo hanggang sa ngayon, wala. JM, teka muna. Hindi ako masyado updated kay Garma. Ano ba ang sabi ng DOJ? 'Di ba ang sabi ipapabalikin daw sa Pilipinas. So 'di ba hindi pa nakabalik? Nawala si JM. Okay? So mga kababayan, nag-freeze na si JM, mukhang ginugurgur. So may update ka ba? 'Di ba ang sabi ng DOJ, ipapadeport ipapauwiin si Garma diyan sa Pilipinas. Pero alam ko, gawa-gawa lang yan ng gobyerno ni Bangag. Ngayon, tama. At ang palabas nila na nahuli daw, okay, dito buti naalala ko to pinalabas nila, tama ba na si Garma ay nahuli dahil ang mga lumabas na balita, expired yung passport at kung ano-ano pa. Sabi nga natin, paano makapunta ng Amerika yan? Upload sana yan. Oo. Di ba? Tignan ko lang. Ang sabi ng ito, hindi ko alam kung ako may problema. Okay, para sa kaalaman, para sa kaalaman ng taong bayan, ito, mga palangga, I don't think na dinampot si Garma, si Royina Garma dito. Why? Mga kababayan, sumulat po ako sa San Francisco Public Records. Pakita ko sa inyo, JM Ayan, nakita nyo yan? San Francisco Public Records. Mamaya babasahin. Ayan po. Ayan yung pangalan ko. Ayan. Nag-inquire ako, mga kababayan, kung mayroon, tingnan natin ito. Kung mayroong nahuli na certain Royina Garma. So, ang sabi dito, okay, tingnan natin Ay, hanapin ko lang yung... sige, JM, mag-comment ka muna kay Garma habang hinahanap ko yung dokumento. Okay, ganito yan, Si Garma, matapos nilang makuha yung kailangan nila na kulang, yung kailangan na doon sa ICC, no? Okay. Kasi ang kailangan lang naman nila yung testimony, yung yung sworn statement, na i-incriminate itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung makuha nila yon, ang leverage diyan paalisin siya at pagdating doon sa sa bansang pupuntahan niya doon siya mag-a-apply ng asylum. Usually pagka nag-a-apply ng asylum o kaya magre-refugee doon pa lang sa immigration counter nagde-declare na. Kasi sasabihin lang niya meron siyang political persecution At yan naman naaralin. Yung sinasabi na inaresto siya, palabas na lang yun. Kasi kapag ang isang Pilipino nagkaroon ng problema sa ibang bansa, dapat DFA yung tamang ahensya na panggagalingan ng report.
hindi yung Department of Justice. Kaya nga, magtataka ka, bakit ang Department of Justice yung nagsabi na ito ay naaresto? Dapat Mhm. yung DFA sa pamamagitan ng embahada Yes. ng Pilipinas doon sa Amerika. Di ba? Yan kasi ang ang proseso ng refugee, ang nagkakandak ng investigation diyan, or ng interview ay yung mga immigration officers. Doon That's true. ginagawa yan sa tanggapan ng immigration, pinoproseso yan, nagkakaroon ng interview. At yung mga validation niya, madali naman yan dahil may mga may mga mabilis naman yung pagre-record check. Kaya yang si Colonel Royena Garma ay maaari na ito ay nakapaloob na, maaring yung kanyang status doon sa US refugee, no, doon sa immigration ng Amerika, maaring under process na yan. At yung pagka-under process na yan, pinagkakalooban yan ng mga temporary visa. Yun po yung hanggang sa ang kategorya niyan pwedeng designated activities. Yung kumbaga sa Ano yan? ito yung pwede kang magtrabaho, mabuhay ng yung doon sa temporary stay mo doon. Hindi ka tourist, hindi ka kumbaga sa under ka nung kanilang immigration na law, kasi halos lahat naman sa buong mundo meron tayong kasama yung kasama yung sa pagtrato doon sa mga refugee. Yan, sa kanya naman talagang mako-qualify naman siya gawa ng may mga may dahilan doon sa sinasabi niya. Yun yung kaya talaga mako-qualify siya. Malamang yun yung naging leverage sa kanya. Kasi bakit kamo? Ang dami mo kinasasangkutan. Kapag di ka makipagtulungan sa amin, multiple murder, merong involved sa 3 Chinese. Involved ka doon sa isang PMA graduate na general. Babalikan ka ng mga mista niyan. Babalikan ka ng niya, kaya wala kang pupuntahan. Diba? Ganun yun. Kung gagawin ko? Makipagtulungan ka sa amin. Pag nakipagtulungan ka, ilalabas ka namin sa Pilipinas. So, ganun nga ang nangyari. Ngayon, yung kanyang pagtestigo, ibang usapin yan. Kasi, ang habol lamang nitong nung Quadcom ay makunan lamang siya ng ebidensya. Kumbaga sa yung ebidensyang sinasabi na, yung testimony na ang sinasabi niya ay itutusan siya o may alam yung dating Pangulo. Ganun lang yung hinihingi nila kasi itong pag ni Garma, pag baliktad niya, talagang katakataka Bakit? Noong mga una talagang antigas niya Tinira siya, tinali yung kanyang yung nakita yung weaknesses niya sa pamamagitan ng alleged involvement niya doon sa sinasabi ng mga convict na siya yung mastermind doon sa pagkitil doon sa 3 Chinese na convict at saka doon sa dito kay yung General Barayuga. Barayuga, Kaya yan yung naging syempre hindi na siya pulis, hindi na siya government official. Wala na siyang pupuntahan, single parent siya, di ba? So, wala na. Kumbaga sa para siyang nasa isang gitna ng dagat na wala siyang makapitan. At ito, yung ginawa Chinito Bibo. Yung bang ginawa sa kanya, meron tayong maaring panggalingan ng basihan. Meron. Yung isang Colonel na si Grijaldo, si Colonel Hector Grijaldo na talagang nag-testify sa Senado at itinuro yung 2 kongresista na miyembro ng Quadcom. At ito sinasabi nga niya, doon pa lang talagang yung merong na prepared na affidavit na papipirmahan sa kanya at ililig doon sa ginawa na ng senaryo kung saan siya ipapasok, di ba? Para lang magtugma
yung testimonya nung si Colonel Garma. Kaya Garma. nga, palang nakita na natin na itong mga ito nagmamanufacture ng mga ebidensya para ma-implicate yung mga inosenteng tao. Yeah. Okay. So, yeah. So actually, yun nga, kanina, i-share ko lang to. I-share ko lang to information sa ating mga kababayan, ano? Ito po, para lang mapatunayan. So, nag-request kasi ako, ayan. Right? Nakita nyo ba yan? Ayan, San Francisco Public Records. Nakita mo ba yan, JM? Oo, nakikita Okay? ko. Okay, kung nakikita mo yan, mga kababayan, kailan ba ako sumulat dyan? November 21, yan yung 3 days ago, pero tignan natin to. Okay, yan po yung aking, ito yata, ito ang public records request ko 13 days ago. Tignan natin to ha. Ang sabi ko dito, kaya yan sumulat ako. Ayan, no, nakita niyo po yan. Public records request. Okay, dito kasi ano yan rights na ng taong bayan. Describe the record, subject, request. Yan, ayan, ni-request ko yung, wait, ayan, nag-ano na. Request for the arrest records of Royina Garma and Angelica Garma Villela for public awareness. Ayan yung sinabi ko, to whom it may concern, I'm writing to formally request access to public records regarding the reported arrest of Royina Garma, a former Philippine police colonel, and her daughter Angelica Garma Villela on November 7, 2024 in San Francisco, California. According to reports, these individuals were detained due to an expired or canceled U.S. visa. Additionally, it is alleged that they are Filipino citizens who may be evading criminal charges in the Philippines. As a content creator and social media newscaster, o di ba, bongga? I am requesting these records for the purpose of public awareness. If possible, I would like copies of any available records related to their arrest, including booking details, charges, and relevant documentation. Thank you for attention. So, kailan ko sinulat ito? 13. So, ngayon, mga kababayan, papakita ko sa inyo yung ginawa natin dito. Sinagot ako niya na wala silang, ito yata, ito, tignan natin to, 3 days ago. Anong sabi sa akin ng San Francisco Police? Okay. Public records, ayan, public records are defined as, ito yan, ito. Asaan yung information? Ito. Ayan. Public records, request dated, the San Francisco, okay, your request, arrest, Royina Garma, the police department has determined, yakita nyo yan? Nababasa mo, JM?